Hello guys, kumusta kayong lahat? Ngayong araw ay share ko sa inyo kung paano ko ginagawa itong design na decals sticker ng Ducati. So yun nga pala, pinagbukod natin yung kulay ng ating design. So isang black at isang red. So yung black is magsisilbi na cut lines ng red na vinyl at yung red naman ay magsisilbi na cut lines ng reflected na gray na vinyl. So yun, i-cut lang natin to at mamaya maya i-weed na rin natin para makita na natin yung pinakang final ng ating ginawang design. At yun na nga, so nakat na natin guys. So yung red pala is na weed ko na. So kita na natin yung design. Yan, Ducati. Tanggalan natin yung mga excess nyan. At yung reflected na gray na lang. So yun yung i-weed natin. So ito nga palang paraan ng pag-weed ko is yan yung paraan na komportable ako. Pero kung may mas alam kayong paraan na mas okay pa, so salute ako sa inyo guys. So kanya-kanya lang tayo ng way ng pag-weed ng sticker. As long as hindi natin masisira yung pinaka-design at may ingatan natin yung quality ng ating mga sticker, kasi nakakaya naman sa customer kung ibebenta natin na medyo may defect yung ating pinakang final output. So kailangan doble ingat pa rin tayo sa ating pag-weed. At yun na nga, binilog-bilog ko na yung mga kuha kong excess at yun, tinapon ko po yan sa basurahan. So sa mga kagaya ko po na naggagawa ng sticker, so alam ko medyo makalat yung mga ganyang proseso, pero sikapin po natin na maging malinis yung kapaligiran habang tayo nag-weed, kasi maaaring maka-apekto yan sa paggagawa natin o sa pag-weed natin ng sticker. Maaaring may mga excess dyan na dumikit dun sa ating final output at maka-apekto sa ating pinakang design. So yun na nga, kitang-kita naman natin na nagawa na natin or na weed na natin yung pinakang reflective na gray. So ipapatong na natin yung kulay pulang sticker na magsisilbi na nasa ibabaw or yung pinakang design natin. So makikita natin yung pinakang output niyan mamaya kapag napatong natin. So sa paglalapat naman ng ating mga sticker, so doble ingat din. Yung iba, ang ginagawa nilang proseso ay nilalagyan pa nila ng sabon. So sa akin, dahil maliit lang naman yung ating sticker, is tinatansya-tansya ko na lang. So kung hindi pa kayo masyadong magaling tumantsa, so advisable o ina-advise ko sa inyo na gumamit kayo ng sabon para may ayos ninyo yung pagkakabit o paglalapat ng ating mga sticker. Pero kung kagaya ko kayo na medyo matagal na kayo sa paggagawa ng sticker, so basic na lang yan sa inyo. So yan, kitang-kita naman natin maayos na maayos yung pagkakalapat natin ng sticker. So yun nga pala, yung ginamit natin na sticker dyan is 3M, so para di kalidad at matibay. Kaya naman 3M, baka naman. Ayan, so halos tapos na yung ating ginagawang design. So yan, ayos ba yung quality? So pakita ko naman sa inyo ng mas malapit, kasi naisip ko lang na mas okay na nasa lahat ng angulo is makita ninyo, para makita nyo kung paano ko talaga to wini-weed. So again, hindi po ako expert sa pag-weed ng sticker. Kung meron kayong alam na mas maganda or mas madaling paraan, is inirerespeto ko po yan. Ang sa akin lang po is kung saan ako sanay na paraan is doon ako, as long as naiingatan natin na huwag masira yung pinaka-design at ma-assure natin na maganda yung kalalabasan ng ating pag-weed ng sticker. So yun na nga, ito ay same process lang naman ang ginawa natin kanina. Ibang angulo lang po ito. So itong angle na ginawa natin is mas malapit po ito kumpara dun sa angulo na ginawa natin kanina. So pero yung ating proseso ng paglalapat ganun pa rin. So mapapansin ninyo, mayroon akong ruler dyan. So nilalagay ko yan sa ibabaw para maiwasan natin na hindi kumulubot yung ating o kaya maiwasan natin na kumulubot yung ating paglalapatan. So kailangan natin yan lagyan ng ruler para lumapat siya or pumantay. So yun, tinanggal muna natin gamit ang transfer tape.
So ilalapat natin yung ruler para masiguro natin na pantay yung paglalapatan natin. Yan. So yan ay para maiwasan natin na tumabingi yung paglalapat natin ng ating sticker, lalo kung ganito dalawang kulay ng sticker yung ginagawa natin. So isa yan sa mga pamamaraan para ma-perfect natin yung paglalapat ng ating mga sticker. So yan, kitang-kita naman dahan-dahan kung inilalapat yung sticker. Ayan. So kapag nalapat na natin, huwag natin kalimutan na agurin ng squeegee or ano kaya ay kuskusin niya ng basahan yung ibabaw para sure natin na lapat yung sticker. Ayan. So makikita natin reflective po yung kulay red and lining niyan. So kapag tinamaan siya ng ilaw is parehas po siyang magre-react o magre-reflect. Ayos ba? Sensya na kayo sa kamay ko kasi ganyan talaga yung mga kamay ng crafter o kaya ng mga nagawa ng sticker. Nasa printing business tayo, so hindi natin maiwasan na hindi tayo mawak ng ink ng ating mga printer kasi kasama po yan sa pag-maintain ng ating kagamitan. So kailangan natin i-check yung ating mga printer kung nasa maayos ba silang kondisyon, dahil nga araw-araw natin silang ginagamit, partner natin sila sa ating paghahanap buhay. So kaya kailangan din natin silang alagaan. So bibilisan ko na itong video na to kasi same process na lang din naman ito, marami-rami lang din kasi yung ginawa ko. So tingnan nyo na lang kung may makakuha pa kayo, pero from the top is parehas na process lang po yung ginagawa natin dyan. At kumuha na rin tayo ng isang sample dyan para ikapit dun sa ating pinto, at yun na, una ang ating yayamaning sticker. Ducati, baka naman.